sa opisyal na pagkawala ni LeBron James para sa susunod na season, mas malaya nang makakakilos ang Los Angeles Lakers sa free agency pagdating sa pagbuo ng isang roster na may kakayahang lumaban para sa kampyonato na nakasentro kay Luka Doncic at sa mga manlalarong babagay sa kanyang estilo ng paglalaro. Ngunit bukod kay James, inaasahan ding mawawala sa Lakers sina Marcus Smart, Luke Kennard at Rui Hachimura sa free agency. Dahil dito, halos panibagong mukha ang makikita sa Lakers sa susunod na season kung saan iilan na lamang ang matitirang pamilyar na manlalaro mula sa kasalukuyang roster. Habang umiikot ang mga usap-usapan na naghahanap ang Lakers ng mas maraming mahusay na 3-point shooters at mga lob threats na makakatulong kay Luka Doncic, lumalabas sa mga ulat na nakuha na nila sina Quentin Grimes at Sandro Mamukelashvili sa free agency. Ayon sa NBA insider na si Jake L. Fisher, hindi na nilalapitan ng ibang koponan sina Quentin Grimes at Sandro Mamukelashvili dahil sa paniniwalang may kasunduan na ang dalawang manlalaro sa Los Angeles Lakers. Ayon kay Fisher, buong liga ang kumikilos na parang tapos na ang usapan ng Lakers kina Mamu at Quentin Grimes. Ngunit kahit makuha pa nila ang dalawang iyon sa inaasahang halaga ng kontrata, marami pa rin silang natitirang kakayahang gumastos. Binanggit ito ni Fisher habang ipinapaliwanag ang malaking salary cap space na nabuksan para sa Lakers matapos kumpirmahin ni LeBron James ang kanyang pag-alis sa koponan. Ang 25 anyos na dating manlalaro ng San Antonio Spurs ay tinitingnan bilang posibleng kapalit ni Rui Hachimura. Kinumpirma rin ng ESPN analyst na si Brian Windhorst ang pananaw na ito. Sa taas na 6'9", isa rin siyang mahusay na outside shooter na may 36.6% career 3-point percentage katulad ni Quentin Grimes. Dahil dito, malinaw na nais ng Lakers na mapanatili ang kanilang floor spacing at outside shooting kahit mawala ang ilan nilang dating pangunahing shooters. Bukod kina Grimes at Mamukelashvili, dahil sa malaking salary cap space na nabuksan matapos ang pag-alis ni LeBron James, patuloy ring naghahanap ang Lakers ng iba pang mahuhusay na manlalaro. Nakipagpulong na rin umano sila kina Walker Kessler at Jalen Duren, habang kabilang din sa kanilang mga target sina Tobias Harris at Dean Wade. Ayon naman kay Dave McMenamin ng ESPN, ang wing position ay malinaw na mababakante dahil sa pag-alis ni LeBron James. Kabilang sa mga unrestricted free agents na matagal nang pinag-uusapan sa loob ng Lakers ay sina Tobias Harris ng Detroit Pistons, Quentin Grimes ng Philadelphia 76ers na dati ring naging kakampi ni Luka Doncic sa Dallas at si Dean Wade ng Cleveland Cavaliers. Sa parehong pagkakataon, kinumpirma rin ni McMenamin ang interes ng Lakers kay Quentin Grimes bago pa man lumabas ang mga ulat ni Jake Fisher. Dagdag pa ni McMenamin sa Sports Center, ang dalawang pinakamalalaking pangalan sa posisyon ng center na available sa merkado bilang restricted free agents ay sina Jalen Duren at Walker Kessler. Ito rin umano ang dalawang pangunahing target ng Lakers sa free agency. Samantala, hindi pa man opisyal na nagsisimula ang free agency ni LeBron James, umugong na ang mga usap-usapan sa loob ng locker room ng Golden State Warriors dahil sa mataas na inaasahan ng mga manlalaro. Iniulat ni Shams Charania ng ESPN noong Lunes na susubukan ng Warriors na kunin sina LeBron James at Anthony Davis ngayong off-season. Ang posibilidad na mabuo ang isang Big Four sa Bay Area ay nagbigay ng matinding pananabik sa rookie na si Yaxel Lendeborg na nangangarap agad na manalo ng kampyonato sa kanyang unang season. Matapos siyang mapili bilang ika-11 overall pick sa 2026 NBA Draft, ang dating standout ng Michigan ay agad na napasama sa isa sa pinakamainit na usapin ng free agency ngayong taon. Sinabi ni Lendeborg sa kanyang introductory press conference, "Siyempre, magiging napakalupit kung makakapaglaro ako kasama ang mga veteranong matagal nang ginagawa ito at mga magkakasamang naglaro para sa Olympic gold medal team." Habang pinipigilan niya ang sobrang pagtaas ng kanyang inaasahan, ipinahiwatig niyang umaasa siyang magkatotoo ang mga usap-usapan. Dagdag pa niya, "Iniisip ko lang, baka naman manalo agad ako ng championship ring sa unang taon ko sa NBA. Napakagandang kwento noon kung mangyayari. Sana nga mangyari ang lahat ng ito. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari." Umaasa rin siya na hindi siya maisama bilang bahagi ng isang blockbuster trade para maisakatuparan ang planong ito. Aniya, "Excited akong makita kung paano ito mangyayari. Sana lang ay hindi ako mapasama sa trade.
Sana manatili ako rito para makita kung paano ito magtatapos. Ipinapakita lamang nito na hindi lang mga fans ang nangangarap na magsama-sama ang mga superstar na ito. Si Lendeborg mismo na nagsisimula ng magkaroon ng magandang samahan ni na Stephen Curry, Draymond Green at Jimmy Butler ay nais ding maging bahagi ng isang posibleng makasaysayang lineup. Ngunit kasabay ng posibilidad na manalo ng championship ay ang panganib na matrade siya. Kaya naman mabigat din ang sitwasyon para sa rookie habang hinihintay ng lahat ang pagsisimula ng free agency sa Hunyo 30. Kailangang magtugma ang salary cap para mangyari ang pagsasama ni na LeBron James at Stephen Curry. Nang tanungin ng media kung paano siya babagay sa isang lineup na binubuo ng mga veteranong superstar, buong kumpiyansa ang naging sagot ni Lendeborg. Mas matatanda na ang mga iyon, kaya pakiramdam ko, ang magiging trabaho ko ay maging source ng energy ng koponan. Ako ang gagawa ng mga extra plays para makapagpahinga sila ng kaunti. Susubukan kong maging spark sa depensa at ibigay ang lahat ng makakaya ko upang magkaroon sila ng pagkakataong magpahinga. Ang pangarap ni Yaxel Lendeborg na maging kampiyon ay nakasalalay sa isang komplikado at napakalaking off-season plan na umano'y pinamumunuan ng front office ng Warriors sa pangunguna ni Mike Dunleavy Jr. Ayon kay Shams Charania, sinusubukan ng Warriors na muling buuin ang core ng Team USA na nanalo ng Olympic gold medal sa pamamagitan ng pagkuha kay LeBron James sa sandaling maging free agent siya. Kasabay nito, nais din nilang i-trade si Anthony Davis na kasalukuyang naglalaro para sa Washington Wizards. Lalo pang naging posible ang planong ito nang hindi gamitin ni Draymond Green ang kanyang $27.7 million player option. Dahil dito nagkaroon ng Warriors ng mas malaking financial flexibility upang pirmahan si LeBron James bilang unrestricted free agent habang sabay na bumubuo ng malaking trade package para makuha si Anthony Davis. Kung matagumpay na maisa sa katuparan ni Mike Dunleavy Jr., ang planong ito mabubuo sa ilalim ng head coach na si Steve Kerr, ang isang napakalakas na Big Four na binubuo ni na Stephen Curry, Draymond Green, LeBron James at Anthony Davis. Ngunit may malaking pagkakaiba ang sitwasyon ngayon. Noong dumating si Kevin Durant sa Warriors, nasa kanyang prime pa siya sa edad na 28. Samantalang si LeBron James ay 41 taong gulang na at si Anthony Davis naman ay ilang beses nang nagkaroon ng problema sa injuries sa buong kanyang career. Kaya mas malaking hamon ngayon ang ulitin ang parehong formula ng tagumpay. Kung magiging sapat ba ang planong iyon para sa isang rookie na tulad ni Yaxel Lendeborg na umaasang manatili sa koponan sa gitna ng posibleng malaking pagbabago sa roster, hindi ito ang pinaka nakakapanatag na sitwasyon. Sa NBA, kapag nagbukas ang pagkakataong makabuo ng isang super team, walang sino man ang makakasigurado sa kanyang magiging kinabukasan. Habang opisyal nang nagsimula ang NBA offseason at free agency, kabilang ang Los Angeles Lakers sa mga koponang laman ng mga balita. Matapos ang desisyon ni LeBron na iwanan ang Lakers, sumunod naman ang katanungang ano na ang mangyayari sa kanyang anak na si Bronny? Ayon sa iba't ibang mapagkakatiwalaang sources, kabilang ang Spotrac at si Keith Smith ng Front Office Show, ang kontrata ni Bronny James na nagkakahalaga ng $2.3 million sa Lakers ay ganap ng garantisado. Dahil dito, mananatili si Bronny sa Los Angeles sa nakikinita pang hinaharap habang patuloy pa ring umiikot ang mga usap-usapan tungkol sa magiging desisyon ng kanyang ama. Kasabay nito, marami rin ang nagtatanong kung hanggang saan ang mararating ni Bronny bilang isang NBA player.